si Manong pa lang makakapagpabalik sa akin dito. Kung hindi pa siya pumanaw, hindi pa ako makakabalik dito. So, ang pamilya ni Ginaldo po ay para ko na rin pong pangalawang pamilya. Simula po nung tumuntong po ako dun sa Telecom compound is isa po sila sa mga naging kaibigan ko, naging katropa, at naging pamilya na rin na tumanggap po sa akin doon sa Telecom. And masasabi kong si Raisin ay isa talaga sa mga naging matalik kong kaibigan doon sa Telecom. Naalala ko noon kapag nag-birthday siya, kapag may mga Pasko, bagong taon, kapag birthday ng anak niya, birthday ng anak niya, hindi niya ako nakakalimutang imbitahan. So doon ko nakita na talagang si Raisin is kaibigan talaga yung turing sa akin. And si Raisin, natatandaan ko din dati, kung sa Telecom, ito gusto ko lang i-share na nung pauwi ako galing Telecom is naranasan ko mapagtripan sa labas. And nung bumalik ako sa Telecom, nagsumbong ako kay Raisin sa kay JCF. Sila yung sumugod dun sa mga nang-trip sa akin para ipagtanggol ako. So talagang yun yung mga memories na naaalala ko nung nabubuhay pa si Raisin. Talagang naging matalik ko silang kaibigan. At nandito nga po ako para makiramay at nais ko lang pong ibahagi yung salita ng Diyos. And I just want to get this opportunity nga po na maibahagi sa inyo yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. So sa oras po na to, ay nangyayaan ko po kayong manalangin. Nangyayaan po muna natin ang presensya ng Diyos. So tayo po'y magsipikit at tayo po'y manalangin. Let's pray. Yes, hallelujah, Lord God the Father, hallelujah, Lord God Jesus, hallelujah, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Lord, na maibahagi ko po, Lord, ang iyong kabutihan, Lord Jesus. Lord, naniniwala po ako na hindi aksidente ang araw na ito, Lord Jesus. Pagkus, ito pong pagpanaw ni Raisin, Lord, ay ginagamit mo bilang pagkakataon, Lord, na maibahagi po sa iyong mga anak, Lord, na meron pa pong pag-asa sa kanilang buhay, Lord Jesus. Lord, sa oras po na ito, i-anoin ko po kung pawang mga salita mo lamang, Lord, yung aking masambit. Ikaw po yung maparangalan sa aking buhay. Ikaw po yung maghari sa oras na ito. Ang pag-ibig mo at kapayapaan, Lord Jesus, ang aming maranasan sa oras na ito. Maraming salamat po, Lord Jesus. All glory, honor, and praises for you alone. Our God and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Ayan, palakpakan po natin ang Diyos. Ayan, so sa oras po na to, lahat naman po tayo dumaraan sa mga problema, mga pagsubok sa buhay. And itong pagkakataon na to is nakakabigla na yung pagpano ng isa nating kaibigan or kapamilya. So, hindi ko po ina-expect itong pagkamatay ni Raisin. Nakita ko lang po ito sa post ni Gary. Sabi ko, ano kaya yung post niya? Bakit gano'n? And then, nakita ko na po doon sa comment, may mga nagko-condolence na. And then, doon ko nga na-find out na pumanaw na nga si Raisin. At nalungkot na ako at sabi ko, gusto kong makapunta doon at gusto kong makiramay sa kanila. And sa oras nga po na to, gusto ko lang po i-share na dito po sa Juan 14:1, sabi po dito, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. So dito po, kinakausap ni Jesus Christ yung kanyang mga disipulo. At dito po, sinasabihan niya yung kanyang mga disciple na huwag na silang mabalisa. Kasi sa buhay natin, dumaranas tayo ng pagkabalisa, di ba? Sino dito nakaranas na ng pagkabalisa? Siyempre po lahat po tayo, di ba? Kasi nakaranas po tayo ng mga problema sa buhay. Katulad po, dumanas din ako ng mga problema sa buhay at dumating din ako sa panahon ng pagkabalisa. Pero dahil nga po sa salita ng Diyos, ipinagkatiwala ko po sa Kanya yung pagkabalisa ko, yung mga problema ko, nanampalataya po ako sa Kanya at nagkaroon po ng pagbabago sa buhay ko. Sabi po dito sa Juan 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. So, dito po, yung time na to na kinakausap ni Jesus Christ ng kanyang mga disipulo,
aakyat na po siya sa langit. At kailangan niya na pong iwan yung kanyang mga disipulo. At sinasabi ni Jesus sa kanyang disipulo, pupunta na siya sa langit para ihanda yung mga silid. So tayo po, pag dumating po tayo sa buhay ng kamatayan, ang Diyos po, hinahanda na po yung ating silid sa langit. Kung saan, meron tayong magandang kahihingan talaga. So, ang kamatayan po talaga, dumarating po yun sa buhay natin. Merong nauuna at meron pong, may mga bata nga po, di ba, hindi pa sinisilang, namamatay na, or naisilang man, wala pang buwang sa mundo, namatay na. So, ang kamatayan, wala talaga siyang pinipili. So, dumarating talaga ang kamatayan na hindi natin nalalaman. Kapag sinilang tayo, pinanganak tayo, alam natin ang birthday natin, di ba? Nasi-celebrate tayo kapag dumarating yung birthday natin taon-taon. Pero yung kamatayan natin, walang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Pero ito pong kamatayan is hindi po yung katapusan ng buhay natin. Kasi yung kamatayan na yan is yan po yung pagpunta na po namin sa Diyos. So, tayo po na nabubuhay po dito, binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon para lumapit po sa Kanya. Hindi po ibig sabihin na may namatay, wala nang pag-asa. So, sila po namatay, is ako na lang po sila. So, sila po ay naghihintay lang din sa Panginoong Jesus. So, kasi, pag namatay ang isang tao, hindi pa siya judgment. So, sila'y natutulog lang. Naghihintay din po sila sa pagbabalik ng Diyos. And nauna na nga po sila. So si Jesus po kasi babalik po siya dito sa mundo. At sa kanyang pagbabalik, pupunin niya na po tayong lahat. At dadalhin niya na po tayo sa paraiso kung saan wala na pong sakit, wala nang paghihirap, wala nang karamdaman, wala nang mga bagay na kinasasakit po natin. And alam naman po natin si Panog, meron po siyang karamdaman at yan pong kamatayan niya ay hindi na po niya mararanasan kung ano man po yung sakit na nararanasan niya nung nabubuhay pa siya. So, maaari po na nung nabubuhay pa siya, meron siyang nakausap, meron nag-share sa kanya ng salita ng Diyos at maaari pa tinanggap niya si Jesus Christ sa buhay niya. E tayo pong mga nabubuhay, binibigyan po tayo ng pagkakataon na tanggapin po natin si Jesus sa buhay po natin. Para po, makamit po natin yung kaligtasan. Sabi po dito sa Juan 43, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. So yun nga po, babalik nga po si Jesus Christ at kukunin na po niya yung kanya sa pagbabalik niya. At yung kanya po ay yung tumanggap sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas. So gusto ko lang po linawin na wala po tayong relihiyon na pinag-uusapan dito. Kasi kahit ano pong relihiyon natin, ay nilerespeto po natin yan dahil iisa lang naman po yung Diyos na sinasamba natin. So dito po, ibinabahagi ko po sa inyo kung paano po magkaroon ng relasyon sa Diyos at kung paano po tayo makakalapit sa Diyos. So yun nga po, sa pagbabalik nga po ni Jesus Christ, so kung tatanggapin po natin siya bilang ating Diyos na tagapagligtas, sigurado pong makakasama tayo sa kanyang pagbabalik. Sino pa gustong makasama po sa pagbabalik ni Jesus Christ? So lahat po tayo. Lahat naman po tayo, di ba? So sabi po dito sa 1:14, at alam na ninyo ang daang pupunta sa pupuntahan ko. So sino po dito nakakaalam na kapag namatay siya, saan siya mapupunta? Wala. So lahat po tayo. Diba hindi natin alam. Pero once na tinanggap po natin si Jesus Christ sa buhay natin, alam na po natin ang patutunguhan natin. Kasi po, sabi po dito sa 1:14:5, sinabi sa kanya ng Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sabi po sa 1:46, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
So dito po malinaw na ang tanging daan patungo po sa buhay na walang hanggan ay si Jesus Christ lang po. So kung tatanggapin po natin si Jesus Christ sa buhay natin bilang ating Diyos sa tagapagligtas, makakamit po natin ang buhay na walang hanggan. At sigurado po makakarating po tayo sa langit or makakasama po tayo kapag dumating po si Jesus Christ. Amen? Sino po dito gustong tanggapin si Jesus bilang kanyang Diyos sa tagapagligtas? Lahat po tayo. Sino po dito gusto ng kaligtasan? Lahat po tayo. Amen. So gusto ko lang din po i-share, sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So sa verse po rito, meron po tayong good news and bad news. So doon muna po tayo sa bad news. So sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yung kabayaran doon po ng mga kasalanan natin is kamatayan. So ako makasalanan ako, lahat po tayo makasalanan, at ang kabayaran po nun ay kamatayan. Hindi po yung kamatayan ng katawan natin kasi literal po tayo lahat pupunta sa kamatayan. Pero yung tinutukoy po dito, yung kamatayan po ng kaluluwa natin. Saan na po mapupunta yung kaluluwa natin? Doon po sa impyerno. At doon po sa impyerno na yun is buhay na buhay po lahat ng senses natin. Yung mata natin, nakikita po natin yung mga nasusunog sa impyerno, yung tenga natin, nadidinig natin yung mga nagsisigawan sa sobrang sakit ng pagkasunog nila sa impyerno, yung amoy natin, yung baho ng mga nasusunog doon, naaamoy natin yung lasa ng pait, at lalo na po yung pakiramdam natin, ramdam na ramdam po natin kung paano tayo nasusunog. Pero meron pong good news. Sabi po doon, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So si Lord po, binibigyan po tayo ng pagkakataon at buhay na walang hanggan po yung gusto niya pong ibigay sa atin ng libre. Amen? Biruin niyo po, yung mga kasalanan natin may kabayaran. Pero yung buhay na walang hanggan, libre lang pong pinagkakaloob ni Lord. So sino po dito gusto ng buhay na walang hanggan? Amen? Lahat po tayo, diba? Lahat po tayo gusto ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan po na ito, ay doon po, kapiling na po natin ang Diyos. Kung saan nga po ay inaaliw na kayo ng Diyos, wala na nga po yung mga sakit, karamdaman, wala nang pagkagutom. Kasi Lord, lahat po doon talagang puro kasiyahan. Amen? So sa oras po na ito, inaandayahan ko po kayo na tanggapin po si Jesus Christ bilang ating Diyos sa tagapagligtas. Kung nais niyo pong magsuko ng inyong buhay at tanggapin si Jesus Christ, inaandayahan ko po kayong magsitayo at tayo po ay manalangin. Kaya sa mga nais pong tanggapin si Jesus Christ bilang ating Diyos sa tagapagligtas, inaandayahan ko po kayong manalangin. Ito po'y panalangin po ng pagsuko natin sa Panginoon Jesus. So, sige po, sa oras po na ito, tayo po'y magsipikit at sabihin niyo po, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong kamatayan sa krus upang tubusin ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan, sa kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa mga kasalanang sinasadya at hindi sinasadya. Patawad po, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, sa oras po na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na pong manguna, maghari, at magmaneho ng aking buhay simula sa oras na ito. Panginoong Jesus, salamat po dahil nakasulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat. Sige po, ako na lang po mag-pray. Lord,
Maraming salamat po. Nakita mo po ang iyong mga anak na nagsuko ng kanilang buhay sa iyo. Tinanggap ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. At Lord, sa oras po na ito, tinanggap na po nilang kaligtasan, Lord Jesus. Lord, patuloy mo po silang i-encounter. Patuloy mo po silang bigyan ng malalim na relasyon sa iyo. Patuloy mo po silang, Lord, palalim ng relasyon sa iyo. Nang sa gayon, Lord, mabuhay po sila, Lord, ayon po sa kalooban mo, Lord Jesus. And Lord, sa oras po na ito, nakikita mo po, Lord, yung sakit sa kanilang mga puso dahil sa pagkawala ni Rachel, Lord Jesus. Lord, ikaw po yung mag-comfort sa kanila, Lord Jesus. Yung pagkakatay po ni Rachel, Lord Jesus, ay isa pong pagkakataon, Lord, na marinig po nila, Lord, yung iyong mabuting balita na yung buhay po ni Rachel, Lord, ay hindi po nawala ng kabuluhan kasi sa huli po ng kanyang buhay, Lord Jesus, ay ginamit mo pa rin siya, Lord Jesus, para po maraming makalinig ng iyong mga salita, Lord Jesus. Lord, ikaw na pong bahala sa lahat po ng taong ito. Lord, ang pag-ibig mo po at kapayapaan, ang ipakita mo po sa kanila palagi, paranas mo sa kanila, Lord Jesus. Lord, sa iyo ko na po pinagkakatiwala ang lahat, ang meron pong may mga karamdaman, Lord Jesus, sa mga latay na tinanggap ng Panginoong Jesus, at sa dugon tumigil sa kanila, sa kanyang mga tagiliran. Lord, inakin po namin ang kagalingan, ang lahat po ng mga may sakit ay pinagaling na in Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, provide mo po lahat ng mga pangangailangan nila, Lord Jesus. Alam mo po yung mga dalangin ng iyong mga anak, Lord Jesus. Inaakin po namin na ito po itinugon mo na according to your will, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sa inyo po namin pinagkakatiwala. Ang gabing ito, Lord Jesus, all glory, honor, and praises for you alone. Our God and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Ayan. Maraming salamat.